Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaari magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Inihahandog ng Philippine Campfire Stories ang San Telmo Society. Isang koleksyon ng mga totoong kwento at karanasan tungkol sa kababalaghan at hiwaga. Ngayong gabi, samahan niyo ako at pakinggan natin ang dalawang tampok na kwento. Ang unang kwento ay mula kay Jervis ng The Bachelor's Podcast. Nababasahin naman sa atin ni City Boy ng The Stories I Wish You Heard Podcast. Magandang gabi po, ako si City Boy ng The Stories I Wish You Heard at ilalahad ko ngayon ang kwento ni Jervis. At around 2 a.m. kanina, we received a tip na may sunog sa North Caloocan. Wala namang bago doon. In fact, just last week, nag-cover naman din kami ng sunog sa North Caloocan, and as a graveyard reporter, it's something we're so used to do. But something strange happened kanina. Nag-waze kami papunta sa location. Somewhere in Kingstown 2, Barangay 171, Caloocan, pretty specific at wazeable ang lugar. But to our dismay, naligaw kami twice. Napadpad kami sa isang magubat na area na may rough road. I took a photo pa nung kalsada. Walang tao, madilim, tapos umaabot kami sa mga dead end. Nangyari ito a few times until we decided to go back to the main road. We saw the GMA news team also looking for the fire site. Nagbiro pa yung reporter nila na parang aambushin na tayo sa lugar na to. Kasi naman nakakatakot talaga yung area. Sakto may mga dumaang fire truck and as usual sinundan namin sila kasi more than anyone sila yung nakakaalam kung saan nga ba yung sunog. In our years of experience, napakadali lang dapat hanapin ng sunog. Titingin ka lang sa kalawakan, kita mo na agad ang usok. And based sa videos sa social media, mukhang malaki naman ang apoy. But for some reason, pati yung mga bumbero, naligaw. Ilang beses kami nag-ikot-ikot, hindi pa rin namin makita yung site. Inisip ko na lang, either mali yung binigay na address or medyo faulty ang ways sa North Caloocan. Kung di ka familiar, malayo ang North Caloocan. Malapit na ito sa San Jose del Monte. And the most gruesome crimes I covered, madalas, doon nangyari. At one point, we were traversing the labyrinth of rough roads, ng gubat at mga talahiban. Naka-convoy kami kasama ang 3 fire trucks, ang GMA News team, our team, and another fire truck sa likod namin. But since nagmamadali ang mga bumbero, pinauna namin yung fire truck sa likod namin. Then, things felt more strange kasi nagkahiwalay yung convoy kahit na mabagal yung takbo ng lahat. Medyo pababa kasi yung daan. Yung unang 3 fire trucks and the other news team, biglang di na namin makita. Sobrang liwanag ng fire trucks kaya tanaw dapat kahit sa malayo. Pero bigla silang nawala. Sobrang dilim lang. Tapos may bahagi ng kalsada that branches out. Pwedeng kumanan, kaliwa o dumiretso. Pero walang trace kung saan kami dapat sumunod. So biniro ko na yung crew na magbaliktad na kami ng damit kasi naliligaw na kami. Nag-ikot-ikot pa kami with the fire truck na pinauna namin till we saw yung mga nauna naming ka-convoy. Pero weird thing, hindi pa rin namin nararating yung sunog. That time, tumawag na kami sa BFP Caloocan at sabi nila fire out na yung sunog. At dahil madilim, malayo at wala daw nasaktan, we decided to go back to divert to other assignments. Medyo tumagal pa kami doon kasi nagkarga pa ng tubig yung ibang fire truck. But in short, for the first time, di kami umabot sa site. Kakalimutan ko na sana itong botched coverage na ito until ikinuwento ko sa family ko yung incident. I showed them the photo I took nung naligaw kami sa kawalan. I'm sure walang tao around kasi 3 a.m. na and literally, it's in the middle of nowhere. Pero nung tinignan ko yung picture, biglang may napansin akong kakaiba. Sa kanang bahagi ng picture, may blurred image na sa unang tingin, parang lalaking pumapara. Parang nakabarong at parang walang ulo.
May mga pagkakataon na hindi natin maipapaliwanag at maiintindihan. Gaya ng naranasan ni Jervis at ng kanyang grupo na tila hindi sila makaalpas sa mahigpit na kapit ng kadiliman noong gabing iyon. Wala namang mawawala kung susubukan natin ang mga sinasabi ng matatanda, gaya ng pagbabaliktad ng ating damit kung sakaling tayo ay maligaw. Sa makabagong panahon kung saan ang mundo ay kampante nating nakagisnan dahil sa teknolohiya, ang kwento ni Jervis ay isang paalaala na marami pang mga bagay sa ating pag-iral ang hindi pa natin nakikita o nararanasan. Lakas ng loob, talas ng isipan, at iba yung pag-iingat. Yan lamang ang ating mga tanging sandata. Sa ating pagbabalik, isa pang kwento ang ating maririnig mula sa ating mga kasama sa San Telmo Society. Sa pagpapatuloy ng Philippine Gaffer Stories. Ang ikalawang kwento ngayong gabi ay ibabahagi sa atin ni Japheth na ating kasama sa Podcast Network Asia mula sa Quickie PH Podcast. Isang gabing inaasahan na mapupuno ng tawanan ay nauwi sa hindi inaasahang takutan. Pakinggan natin si Japheth. Hi, ako si Japheth at ito ang aking kwento. Early 2000, pauwi na kami noon galing sa isang bundok sa Quezon Province kung saan kami nag-team building. Hindi naman talaga ako dapat ang kasama pero hindi pinayagan yung kaklase ko kaya pinagpilitan niyang ako na lang. All expenses paid at hindi ko pa napupuntahan ng bundok na yon kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Nasa 20 plus kami at malaki ang narentahan nilang bus kaya hindi masikip sa loob nito. Nakaupo ako sa dulong upuan at tahimik na nagpapahinga nang saglit itong huminto. Tumayo yung kasama naming professor at sinabing magdasal daw muna kami bago magpatuloy sa biyahe. Habang nagdadasal, napansin kong hindi maganda ang tingin sa akin ng professor kaya binaling ko na lang ang tingin ko sa bintana, sumandal sa upuan at napikit. Ilang minuto na ang nakalipas matapos ang pagdadasal ay napansin kong hindi pa rin umaandar ang bus. Nagtataka ng mga kasama ko dahil nagkukumpulan ng mga professor na kasama namin sa harap at may pinag-uusapan sila. Ilang saglit pa ay isa-isa silang nagbabaan. Tinawag nila ako, si Carla na kabatch ko, si Kuya Gino at si Ate Gail na hindi nila mga tunay na pangalan. Sa labas ng bus ay kinausap kami ni Ma'am Beth at si Sir Jun. Hindi rin nila tunay na pangalan. Tinanong nila kami kung may nangyari ba sa amin o kung ano. Sobra ako nagtataka kasi sa totoo lang, wala naman kaming ginawang masama at gustong gusto ko na talagang umuwi. Ang naalala ko lang ay yung nangyari kagabi, pero parang wala lang naman yun. Nasa loob kami ng tent noon at nagkukwentuhan ng nakakatakot. Hindi kasi kompleto ang team building kapag walang mga ganitong ganap kapag kumagat na ang dilim. Ito kaming parang tangang nagsisiksikan dahil sobrang nakakatakot ang mga kwento ni Kuya Gino tungkol sa mga multo. Maya-maya pa ay may narinig kaming tunog na akala mo ay nagwawalis gamit ang walis tingting. Bagyang binuksan ni Kuya Gino ang zipper ng tent para sumilip. Utsa, walang tao. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang mga kasama naming babae ay pilit na pinipihil ang pagsigaw nila. Hindi ko alam pero mula sa takot ay parang bigla ako natawa. Nang mawala ang tunog ay minabuti na naming pito na huminto na sa pagkukwentuhan at matulog na. Makalipas ang ilang minuto ay biglang umupo si Carla at ginising si Ate Gail para samahan siyang umihi. Diyan ka na lang umihi sa labas ng tent. Pabulong kong mungkahi. Pero bigla akong binatukan ni Kuya Gino at sinabihang, sira ulo, pwede pumanghi dito. Nagpresenta si Kuya Gino na samahan si Carla. Sumama na rin ang nagising na si Ate Gail dahil naiihi na rin siya. Sumama na rin ako dahil hindi talaga ako makatulog sa pagpipigil umihi. Nakakatakot kasi. Madilim ang buong campsite at magkakalayo ang mga tents ng bawat grupo dahil
Sinet up nila ito para sa mga activities bukas. Ang CR ay nakapwesto sa ibaba ng campsite. May dadaanan kang isang makipot na daan sa gitna ng matataas na puno bago marating yun. Kampante naman ako dahil kasama namin si Kuya Gino at Ate Gail na ilang beses na raw nakapunta dito. Nang makarating kami sa CR ay minabuti namin ni Kuya Gino na umihi na lang sa tabi-tabi dahil pangdalawahan lang ang toilet sa loob at talagang ing-ihi na kaming lahat. Habang umiihi ay napag-usapan namin ni Kuya Gino na lokohin ng dalawa. Nasa labas kasi ang switch ng ilaw kaya ang ginawa namin ay pinatay namin ito at sabay malakas na nagtawanan. Pero wala kaming kahit anong reaksyon na narinig sa dalawa. Nagtinginan kami ni Kuya Gino. Umihip ang malamig na hangin at nakarinig kami ng mahinang tawa na parang galing sa isang matandang babae. Hinawakan ako ni Kuya Gino saka siya bumulong. Relax ka lang ha. Pag sinabi kong takbo, tumakbo ka ng mabilis. Susunod ako. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Sumigaw siya ng takbo at sabay kaming kumaripas papunta sa bungad ng campsite. Nagulat na lang kami na sa likod namin ay mabagal na naglalakad si Ate Gil at Carla. Para kayong tangang dalawa. Iniwan nyo kami, nasa inyo yung flashlight. Buti may dala si Carla. Bulyaw sa amin ni Ate Gil. Tinanong ako ni Carla kung ano nangyari. Pero hindi ko alam ang isasagot sa kanya. Nag-usap si Ate Gil at Kuya Gino. Pero natapos ang buong araw kinabukasan na hindi man lang nila ipaniliwanag ang nangyari kagabi. Inisip ko na lang na baka pagod na rin kaming lahat at parang wala lang naman yun sa totoo lang. Habang nasa labas kami ng bus at kinakausap ni Ma'am Beth at Sir Jun ay nagsalita si Kuya Gino. Humingi siya ng tawad sa kanila. Sinabi niya na kagabi raw noong prinank namin si Ate Gail at Carla ay nakita niya si Aling Iris, yung dating caretaker ng camp na nasagasaan sa malapit na highway. Nakita niya raw itong pigil na tumatawa habang nagtutusok ng walis tingting sa likod ko. Pagkatapos niyang sabihin niyo na hindi ko napigilan ang sarili kong tumawa hanggang sa magdilim ang lahat. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa susunod. Marahil ang campsite na napuntahan nila Japhet ay isang mahalagang lugar para sa espiritu ng namayapang caretaker. Maaaring dahil biniro nila ang kanilang mga kasama kaya napagdesisyonan ng kaluluwa ni Manang Iris na biruin din sila Japhet at ang mga kasama nito. Kung ano man ang nasa likod ng pagpaparamdam na iyon ay isang bagay na hindi na natin malalaman sa ngayon. Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang kwento ng Philippine Campfire Stories sa ating segment na San Telmo Society. Salamat kay Jervis at kay City Boy sa pagtatampok ng unang kwento ngayong gabi. Maaari ninyong mapakinggan ang The Bachelor's Podcast at The Stories I Wish You Heard Podcast sa Spotify at kung saan man kayo nakikinig na inyong podcast. Gayon din sa Japhet, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Si Japhet ay parte ng Podcast Network Asia at maaari niyo siyang mapakinggan sa Quickie PH at Cruising PH. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan ninyo ng libre ang mga nakaraang episodes ng Philippine Campfire Stories sa Spotify at kung saan man kayo nakikinig ng podcast. Kung gusto ninyong magbahagi ng inyong true horror stories, ay maaari niyong isubmit ang inyong kwento gamit ang sarili niyong voice recording o kahit i-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Kung naibigan ninyo ang mga kwento natin dito, maaari niyo rin akong suportahan sa pamamagitan ng pagsali sa ating Patreon page. Doon ay nagbabahagi ako ng mga karagdagang post na maaari niyong mapanood kapag kayo ay nag-subscribe. Magpunta lamang sa patreon.com/campfirestoriesph.
kung di naman kalabisan ay hinihiling ko sana na i-click ninyo ang follow button sa Spotify upang malaman ninyo kung mayroon akong bagong episodes. Maaari nyo ring i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at Campfire Story PH at sa Facebook page na Philippine Campfire Stories. Kung gamit ninyo ay Apple Podcast, hinihiling ko na kayo ay makapagbigay ng review na maaari ko ding ibahagi sa mga susunod na episodes. Ang mga reviews at ratings ay nakatutulong upang mas makilala ang isang podcast at magiging daan nito upang mas dumami ang makaalam ng mga kwentong Pilipino. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lang po tayo ngayong gabi at hanggang sa susunod nating kwentuhan.